Narito na nga tayo sa opisina ni Mayor Tony G. Bagasaw, ang alkalde ng LGU Bayongbong, at kunin naman natin yung kanyang panig kaugnay naman sa nangyaring rally, protesta nitong mga COS at yung mga job orders, ano? At dahil nga daw sa wala silang natanggap na bonus. Magandang hapon, Mayor Bagasaw. Ano po yung ating masasabi kaugnay naman sa nangyaring insidente po? Magandang hapon, Sir Julius. Yung pong rally kahapon ay patungkol doon sa pagbigay ng tinatawag na gratuity pay. Hindi gravity, gratuity pay. Yan ay out of their service. Wala kasing budget ang lahat ng LGU nationwide to give bonus in the form of gratuity pay to job orders. Taon-taon yun may binababa ang presidente. Noong mga nakarang taon, 5,000. Pero this year, the administrative order number 28 coming from no less than the president is now mandating us to pay 7,000 each for all the job orders and contract of service. Natanggap ko yan last week. Immediately, I wrote a letter to the Sangguniang Bayan asking for the passage of an ordinance which will be my authority to pay. Gusto ko lang ipalaam na ang lokal na gobyerno nationwide ay ganon. Merong executive who implements and merong legislative who approves the use of funds. Kasama nito na rin po itong tinatawag na gratuity pay. Nag-session ang Sangguniang Bayan, presided by Vice Mayor Dudong Cabawatan, and basis the decision of the majority, it was approved na magbibigay kami ng gratuity pay. Remember, approve. In a parliamentary setting, the rule of the majority always prevails. Pagkatapos ng session, the next thing is for them to prepare the appropriation ordinance. Pipirma lahat yung mga konsehal. Yung hindi nag-approve, it's their option decision not to sign. Kaya yung mga hindi pumirma, si Pagtulingan, Councilor Pagtulingan, si Marcos, si Councilor Alan Barnatcha, at saka si Councilor Burton. Accepted yon. Pero the majority says, approve, let's pay. Ano ang susunod na kailangan para mai-transmit sa akin yung appropriation ordinance? The signature of the Vice Mayor, not for its approval, kasi in-approve na, which she also claims. Sinasabi niya na approve. Ang kailangan na lang, yung pirma niya, attesting na yun nga ang nangyari doon sa session. Saludsud. Pwede na kaya't na pirmaan. Ministerial. Ibig sabihin, naging Vice Mayor ako, may narinig pa kayong ginawa ko. After the decision in the session, concord by the majority, meron ba kayong narinig na hindi ako pumirma? Ang tanong, ba't ayaw niyang pirmahan? Mayor, may sinasabi sila sa panig ng mga itong minority na ang yung daw in exchange was yung listahan daw po ng itong mga job orders po. Nandun na ako. Babalik ko lang dun sa preliminary procedure. Na-approve na ng Sangguniang Bayan. The next thing for the Vice Mayor is to attest. Tama ba na-approve? Kine-claim niya approve eh. So, wala sang reason not to sign. Ang dinadahilan niya ngayon, not for signing, dahil wala kaming sinubmit na listahan ng job order, which is not a requirement for him to sign. Under the law, under the legal procedure, it's his obligation to sign now. Tapos na yung debate. Nagdebate na sila, kailangan listahan. Sabi ng majority, hindi kailangan kasi hindi required yan. Ba't ayaw niya irespeto yung decision ng majority? Claiming na naghahantay ng listahan, besides the point yun. Ang iniisip ko lang doon, kung alam niya ang trabaho niya, parliamentary, there is no reason for him not to sign. Why? Because it passed to the legal process, nagdidebate sila at sabi ng majority, approve yan, even without the listing. Ba't ayaw niyang pirmahan? Ba't ayaw niyang
i-conquer yun siya ang nag-preside. Klaro na ba yun? Kaya sila nag-rally. Kasi very clear sa batas na dapat ibigay. Ang rason na hindi maibigay, hindi pumipirma si Vice Mayor dahil hindi niya naintindihan yung obligasyon niya. Hindi niya naintindihan yung trabaho niya. Klaro na yon? O on the side, ang sinasabi nila, kailangan na listahan, baka raw merong ghost employee. Mr. Julius, 2 years na akong mayor. I've been paying the salaries of the job orders twice a month for 2 years. Yung papel na yun dadaan sa HR. I will never sign documents. I'm a certified public accountant without proper supporting documents. Ano ang supporting ng payroll? DTR, nag-time in, time out sila. Yung papel na yun dadaan sa budget, pipirma yung budget officer, dadaan sa accounting, pipirma yung accountant, dadaan sa treasury, pipirma yung treasury, dadaan sa COA, i-audit nila. Wala kayong narinig na merong ghost employee. Trabaho ba ng Vice Mayor ang mag-audit? Hindi. Ang trabaho niya is mag-legislate, pirmahan. Inuulaw niya mga tao by his emotion. Huwag natin daanin sa emosyon yan. Tama lang karapatan ng mga job order na magreklamo dahil hindi na ibigay yung para sa kanila. Dumaan naman sa proseso. Kaya sorry. Kaya sabi ko, aantayin ko yung pagkakataon na mag-explika. But on the Likay side, hindi nila pwedeng sabihin na ako nag-delay. Hanggang ngayon, nag-aantay ako hanggang 5. Pagka ibalik nila yung napirmahan ni Vice Mayor, doon babayaran namin yan. So, Mayor, kasi kanina, nung pag-akyat namin dito, nakita natin marami ng tao sa baba. At naririnig natin, umaasa sila, nag-aantay sila doon sa... Umaasa sila na matulala. Pero Mahimasmasan si Vice Mayor Dudong at may mag-advise sa kanya from legal luminaries na mali ka dyan. So just in case, Mayor, may hahabol, Basta, aantayin ko. Kailangan magkasundo kayo. Hindi. I mean to say, Hindi. sa principle na... Hindi. Dapat alam niya yung legal. Kasi kung hindi niya naintindihan, hindi kami makakasundo. Kasi base ako sa legal. Siya, hindi niya alam yun. Paano kami magkakasundo? Iginigit kasi nila, Mayor. Kaya nga personal opinion, kaya nga sabi ko, balik tayo dun sa legal proseso. Tama kami. Sila ang mali. Legally. There is no reason for him not to sign kasi dumaan sa proseso yan. The one last thing for him is to sign kasi yun talaga ang nangyari. Yes. Back up by the minutes of the meeting. Kung ano man ang sinasabi sa madla, that is inconsequential. Ang tanong, ba't ayaw niyang pirmahan, ayaw niyang i-uphold yung discussion at decision dun sa Sangguniang Bayan? Vice Mayor siya. Pangalawa niya ng Vice Mayor, nag-Mayor pa. Hindi ko maintindihan nyo. Honestly, naging Vice Mayor ako, walang ganyan naging problema. Lahat, kahit ayoko, because it's the rule of the majority, I cite. You go back to my record as Vice Mayor, never did I oppose anything as long as it was decided by the majority kasi yun ang rule in a collegial body sa Sangguniang Bayan. So, Mayor, ano po yung pwede nating ibigay na pahayag sa ating mga nag-rally, sa ating mga kababayan, kaugnay naman dito sa nangyaring... we are under democracy. Freedom of expression. Huwag natin dapat pabayaan. Allow them to express. Kasi totoo naman, kalungkot ng Christmas nila. Yung kapiranggot na inaasahan na wala. So tama lang. At tama lang na ipalam sa taong bayan kung sino yung mga pumirma. Yung mga hindi pumirmang konsehal, anong dahilan nila hindi pumirma? Hindi na sila naawa doon sa mga maliliit na empleyado. Na yan lang ang inaasahan. Yung mga sweeper, mas maraming overtime yan na walang bayad. Aga-aga nila dyan. Yung mga traffic enforcer, nag-overtime walang bayad. Nasaan yung hustisya para sa kanila? Puros speculative yun. Dinimanda nga ako sa Sangguniang Panlalawigan, dismiss yung kaso kasi wala akong kasalanan.
I've been very transparent. Every Monday, ina-announce ko yung nangyayari sa munisipyo. Every Friday, I will summarize. I'm an open book. Pero you have to follow procedure. Kailangan nilista, di mag-request si HR. Hindi ko naman tinatago yun. But it's not a condition for him not to sign because it's not necessary. Ulit-ulit ko sinasabi ko yun. At palagay ko, kayong mga nakakaintindi, very clear na ang problema si Vice Mayor Dudong dahil hindi niya alam ang ginagawa niya. Sorry to say, but that is the truth. Under the procedure that I read, understood, and have explained to you, siya ang may problema kasi hindi niya naintindihan. Aantayin ko. Once they submit niya yan, I will work overtime para lang matupad yung 7,000 na yun. So I am appealing to him. Go beyond politics. Understand your role as Vice Mayor, as presiding officer. Kung talagang may malasakit ka sa mga job order, you sign that. At kung sa tingin mo, Vice Mayor Dudong, na meron akong anomalya, you file a case in court. At haharapin kita ron. Oh, klaro. Okay. Maraming salamat, Mayor. May dadagdag pa ba tayo? Wala. Ang sa akin lang talaga, I wanted to let the people in Bayombong that I have been very fair in all my dealings. I have been very transparent. The result of governance is unprecedented. You look at our town now. It has broken years of impasse. Sa totoo lang, manghang-mangha ang karamihan sa bayan ng Bayombong. Napakaraming proyekto, napakaraming malalaking investor na pumunta rito. Yung mga recognition, number 1 in collection in the entire of Region 2. In the entire of the Philippines, for first and second class municipality, we are number 7 in terms of government efficiency. Entire the Philippines. Hindi pa ba sapat yun that this administration has been working hard for the benefit of our constituents? Ba't ako dinadaan sa politika? Ba't nila dinadaan sa insinuation, speculation? Kung talagang may kasalanan ako, mag-file sila ng kaso sa korte and let's face each other there. Yung nga sinampa sa sangguniang palalawin, na-dismiss. Kasi wala akong kasalanan. So ulitin ko, dalawa. Bakit hindi sila pumirma? Samantalang kung meron silang benefit, kagaya ng SRI, ang bibilis nilang pumirma at kumpra. Kalalaki nun, yung bonus namin sa munisipyo. Samantalang yung kakapiranggot na pupunta sa job order, ayaw lang pirman. What reason? Number 2, alam ni Vice Mayor Dudong, alam lahat ng mga legislator na ministerial yung pagpirma ni Vice Mayor Dudong. Ba't ayaw niyang gawin? Hindi ko maintindihan. Very basic, Sir Julius. Nakakalungkot na meron tayong mga leaders na hindi nakakaintindi ng batas. Kaya nga may batas. Kaya nga may proseso. So that the rights of everyone, mayaman, pulubi, mataas, maliit, will be protected. Kaya may batas. Kung hindi mo susundin yun, walang mangyayari sa gobyerno. Okay, Mayor. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. So mula po naman dito sa kabisera ng probinsya ng Nueva Vizcaya, ang Bayombong, mula dito sa opisina ni Mayor Tony G. Bagasaw, ito po naman si Adelio Cesar Seba, nag-uulat para sa 104.5 radyo natin Bayombong, Nueva Vizcaya.